alright. Okay. Ang feeling ng nasa long distance relationship na never pa nagkita, di ba na parang nakakaya? Ewan ko sa akin nun, parang nahihiya ako. Tapos may nabasa pa ako sa online na ang couple daw na never pa nag-meet ay hindi maituturo na couple. Grabe naman sila, no? Pero anyway, magkita na nga kayo para couple na kayo. Hello guys, welcome to my channel again. Alam ko na-discuss ko na sa inyo yung walang kamatayang visa, pero i-discuss ko ulit as requested. Saan ba tayo magpapas ng documents? Guys, hindi na po tayo magpapas ng documents sa Indian Embassy mismo kasi meron na silang accredited agency kung saan yung agency na yung magsasubmit ng papers natin sa Indian Embassy. Yan po yung BLS International. So, nasa pangalan niya International, meaning to say, kahit saang bansa, basta papunta ka ng India, merong BLS, kagaya ng Pilipinas. So, ano ba yung mga requirements natin sa regular visa? Number 1, yung agency, magbibigay sila ng link kung saan mag-fill out uli kayo ng form online. So, dun sa online, hindi na po tayo magda-download ng passport tsaka picture gaya ng sa e-visa. Mga information lang po siya. Patas po natin mag-fill out doon, ipiprint po natin siya at ipapasa natin doon sa agency sa BLS. Ano pa ba guys? May kodigo ako dito. Passport. So, yung passport natin, kailangan 6 months yung validity. Original passport, ipapasa po natin yan sa agency at photocopy. Mag-photocopy din tayo. Pangalawa po yung bank statement. So, pag mag-isa ka lang, wala kang sponsor, di sarili mong bank statement. Sabi ng agency, ang mag-reflect dun sa bank statement mo at least 80,000 pesos in the last 3 months. Tapos, kung may sponsor ka naman, magpapas ka ng bank statement mo at ang sponsor mo. So, pag rupees, 80,000 siguro mga around 100,000 plus rupees ang dapat mag-reflect dun sa bank statement. Pero ako, ang pinas ko lang, bank statement ng sponsor ko, ng jowa ko. Pero sabi ng agency, baka daw mag-require yung Indian Embassy ng bank statement ko. Pero nangyari sa akin, hindi na naman nila ako pinagpasa ng bank statement ko. Parang okay na yung bank statement ng sponsor ko. Siguro pag malaki, okay na yung bank statement lang ng sponsor. Tapos, invitation letter. So, eto, applicable naman agad. Ulito sa pag may sponsor ka. So, yung invitation letter, dapat naka-include dun yung reason ng stay, duration of stay, tsaka relasyon ng sponsor dun sa sponsoran niya. Siyempre. Tapos, dapat ito ay notarize. So, kahit i-send lang sa email, tapos basta notarize siya, tapos ipaprint mo, ganun. Pupasa mo sa agency. Tapos, sunod, copy of round-trip ticket. Ayun, kailangan natin hindi one-way lang. Dapat round-trip ticket ang ipapasa natin sa agency. Tapos, passport. Ito yung, hindi mo passport. Passport to ng sponsor mo in case may sponsor ka. So, kailangan yan ng passport sa bio page. At saka sa likod. Ayun. Tsaka 2x2 picture pala. Hinihingi yung dalawa. Pero gawin nyo ng 4 para may spare kayo. Again, white background siya. Tapos, link online. So, bali, yun nga, na-discuss ko na ata to. Kaya lang mag-fill out tayo ng information sa online. Parang yung e-visa, ang kaibahan lang niya, hindi na tayo magda-download ng passport dun, tsaka picture.
ano lang siya, information, mag-fill out lang po tayo ng information, tsaka ipapaprint natin, tsaka ipapasa natin sa agency. So, kailangan i-review muna natin maigi yung na-fill outan nating form. Kasi, once na na-print mo yun, hindi na pwedeng baguhin eh. Hindi ka na pwedeng mag-create ng panibago. So, be careful po tayo sa pag-fill out sa online. Yan. Bali yun po. Naman tayo, magkano ba yung processing fee ng regular visa? Sa online, nakalagay doon, 5,502. Tapos, kung ipapa-courier mo yung visa mo, ibig sabihin, hindi mo pipick upin sa agency, may 250 pesos siya na charge. Pero, all in all, nung nag-process na ako ng visa ko, mga 6,000 siya umabot. 6,000 pesos Paano ba katagal ang pag-approve ng Indian Embassy sa regular visa? Nakalagay sa website, 4 to 5 working days minimum. So, totoo naman siya, 4 to 5 working days talaga. Tapos, sa Filipino National, kasi meron ding mga nag-a-apply sa kanila ng mga ibang lahi. Pero sa atin po, 4 to 5 business days. Kaya nga, ang gusto nila, bawal ka mag-apply ng super advance like 2 months in advance, hindi. Mga 2 weeks in advance ang kinukuha nila. Kaya normally, pag nagpasa ka ng maaga, hindi mo na nila tatanggapin yun. Dapat at least 2 weeks before ng flight mo. So, ano ba yung complete step-by-step procedure ng regular visa or pagpunta sa India through regular visa? So, yun na nga, mag-fill out ng form online, tapos isasubmit mo yung documents sa agency, BLS. Tapos, iiwan mo nyo po yung passport ha. Huwag po tayong matakot. Iwan natin yung passport doon kasi doon itatatak yung visa natin. Tapos doon, pag nakompleto nyo na yung documents, nakabayad kayo, may biometrics doon, tayo. Parang sa NBI uli na mag-stamp tayo doon mga fingers natin, tapos may picture. Ang nag-a-assist po niyan, may representative doon po na Bombay sa BLS. Tapos, mag-aantay ka ng visa, i-deliver yun sa bahay mo pag nagbayad ka sa courier service nila. Tapos, yun, pumunta na ka ng India. Yun lang. Yung BLS International. Nasa Makati po, ilalagay ko po dito yung complete address nila. At saka yung business hours po pala is 9 a.m. to 12 p.m. only during weekdays. Pick up 4 p.m. to 5 p.m. So, strictly na pinapatupad nila na umaga, half day lang po sila nandun. So, kung magsasabit kayo ng documents, pagpunta kayo ng hapon, hindi. Sarado na po talaga. I mean, hindi naman sarado, pero hindi na tinatanggap kasi for pick up na yung hapon nila, 4 to 5. Pero yung submission of documents is strictly morning schedule during weekdays. Tsaka, ilalagay ko lang po dito yung phone number nila in case you have other questions. Alright. Okay.